Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Mary Jane Babante. Sabi niya, payo ko lang Kimi, think before you click. Kimpaw fan ako, pero dapat set aside mo na lang politika. Huwag ka na lang mag-post, mas better kasi binabantayan ka ng mga bashers. Magbubuni na naman yan sila sa kabilang pang-babash sa'yo. Apektado din kami na nagmamahal sa'yo kasi sad kami syempre. Pag may nang babash sa'yo, anyway, may right ka naman. Pero asahan mo na lang ng mga bashers na mambabash talaga yan sila. Anyway, love you Kimi. Proud Kim Pao, OFW from Dubai. So maraming salamat po sa komento, Ginang Mary Jane Babante. Yes, hopefully nga po, 'di ba? Tumahimik na lang si Chinita Princess kasi ang mga bashers, nagaantay lang po 'yan mga kakimpaw ng pagkakamali na gagawin ni Kim Chu. Tapos, tsaka po sila bibira ng pangbabatikos kay Kim Chu hanggang sa ayun, maraming magalit sa kanya. At lumaki po ng lumaki yung gulo. Kaya nga naiintindihan ko yung ibang mga Kim Pao fans na sabi nila sana hindi na lang nagsalita si Kim Chu kasi syempre mga kakimpaw atakihin siya ng mga bashers at kabi-kabila po na pangbabatikos. Tayo ay concerned lang naman po sa kanya, di po ba mga kakimpaw? At ayaw natin nun na maraming nang babatikos sa kanya. Tayo nga po hirap na hirap tayong ipagtanggol siya, 'di ba, sa mga pangbabatikos. Tapos eto na naman at meron na naman po mga kakimpaw. Tayo kasi ayaw natin ng gulo, ayaw nating ma-stress si Chinita Princess. Yun lang naman yung gusto nating mangyari. Kaya better na, ayun, tahimik na lang sana kahit ang dami pa niyang gustong sabihin kasi iba't iba po ang opinyon, 'di ba, ng mga tao. Hindi po niya makukuha lahat. May iba dyan na talaga namang sasalungat po sa kanya. So maraming salamat sa komento, Ginang Mary Jane. God bless po and mabuhay kayo. At ang pangalawang komento naman mula po kay Ginang Marlene Acorda. Sabi niya, huwag ka nang makialam Kim at bago ka mag-comment, isipin mo muna kasi kami galit na galit sa mga buhaya or kawatan. Kahit kami hindi nagustuhan na sarado ang ABS-CBN pero mali nga ang network. Kaya sana maintindihan mo. Yun. At kung bakit galit si Marcoleta dahil ang mga nag-imbestiga sa mga flood control, isipin mo naman hanggang ngayon, wala pang napakulong. Kaya focus ka na lang sa work mo. Maraming salamat po sa komento, Ginang Marlene Acorda. Tama po kayo dyan. Kaya po galit na galit si Sen Marcoleta dahil hanggang ngayon wala pa rin pong nahuhuli na buaya. Yun kasi yung gusto niyang mangyari mga kakimpaw, 'di ba? Na mas mahuli yung big fish na nasa likod ng korupsyon. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay hindi niya na po ipapabalik mga kakimpaw yung ninakaw na pera ng taong bayan. Kasi sa huli ipapabalik din po yan pagkatapos na maimbestigahan lahat, 'di ba? Para syempre eksakto din yung maibalik na amount na pera po ng taong bayan. Kaya sana maunawaan din po 'yon ng marami. Again, mga kakimpaw, iba-iba po tayo ng opinion. Maaring hindi po kayo pabor kay Marcoleta, maaring yung iba pabor. Pero nagkakaisa naman tayo pagdating kay Kim and Paula Avellino, 'di ba? At ang gusto lang natin mga kakimpaw ay katahimikan for Chinita Princess. Yun lang po yun. Kaya sana, 'di ba? Sana po ay hindi niya napatulan pa yung mga nangyayari po dito sa ating bansa. So maraming salamat po sa mga komento ninyo. God bless po and mabuhay kayo. At eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito. At unahin na nga natin pag-usapan ang tungkol dito sa mga behind the scene po ng The Alibay
taping dito po yan sa Cebu. So ito, ipeplex ko na lang isa-isa sa mga screen po ninyo mga kakimpaw. Nang sa ganun, kahit di nyo po nakikita si Kim Chiu sa It's Showtime, meron po kayong update dito po sa ating channel. So ayan po, iisa-isahin natin yung i-flex. At pakikita nyo nga dyan na talaga namang napaka-sexy po nitong si Stella Marie. At huwag kayong mag-alala mga kakimpaw dahil malapit na po nating mapanood ang The Alibi. Hopefully sa Free TV po ito. Next topic naman, pag-usapan natin ang nabasa ko po dito sa Facebook, no? Sabi kasi dito sa inilabas na mga video and picture ni Paula Avellino and Kim Chiu sa iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga lugar na nagja-jogging sila. Kakute naman ang mag-asawa. Hilig talaga nila ang mag-jogging kahit sa iba't ibang bansa pa yan. So parang naging love language na po ni Kim and Paula Avellino yung pag-workout, pag-jogging, 'di ba? Parang hindi kompleto yung araw nila mga kakimpaw pag wala pong jogging, walang workout together. Mabuti na lang mga kakimpaw at talaga namang ganito po yung hobby ni Kim and Paulo. Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol dito sa hindi daw pagpansin kay Chinita Princess ng mga taong nasa paligid nito. Meron kasi akong nabasa mga kakimpaw at ganito ang caption. Sa Facebook to ha. Sabi daming guard pero walang pumapansin na fan. Sabi ng kumuha ng video kay Kim. Mahina na ba siya sa taong bayan? At syempre, pinanood ko po yung video na tinutukoy dito mga kakimpaw sa post na to. At napanood ko nga na ito po ay last year pa. Kuha yan sa hotel po, no? Christmas special po nila yan. Last year pa mga kakimpaw. At nagmamadali po si Chinita Princess na umuwi niyaan. Sabi nga po ni Rosemary, nung Christmas special nila yan last year sa hotel. Pagkatapos ng after party, na unang umalis si Pao dyan, ilang minuto sumunod siya. Yan sinabi niyong guard, sila yung mga gagard sa mga artista na papuntang labas ng hotel kasi sila din ang nagagard kay Pao paglabas. Sabay kasi silang umuwi that time, nauna lang lumabas si Pao. So grabe naman na hindi na daw pinapansin si Kim Chiu, Mio Marimar, diba? Pinagkakaguluhan pa rin po si Kim Chiu, mga kakimpaw, lalo na po sa mga public places. Huwag tayong magbase sa isang video lang or sa isang ganap lamang. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin etong pinag-uusapan din ngayon na conjugal property di umano ni Kim and Paula Avellino sa Cebu. Sabi kasi dito mga kakimpaw, resort mansion ng Kimpaw sa Cebu newly acquired conjugal property. Tapos may nag-reply na totoo po ba? So, ito po yung nakita natin na video at picture mga kakimpaw na naitopic ko na rin siguro nung nakaraan. Tapos ngayon, ito po may malinaw na kuha mga kakimpaw. And kinokongratulate nga po si Kim Chiu sa bago niyang property dyan sa Cebu. Tapos may nabasa tayo ngayon na conjugal property. Di umano ito ni Kim and Paula Avellino. So nakaka-happy lang mga kakimpaw dahil talaga namang nag-i-invest si Kim and Paula Avellino. So para bang papunta na sila mga kakimpaw sa pag-aasawa kasi nagsisimula na po silang mag-invest. Dapat na ba tayong maging masaya at magdiwang dito? Nalalapit na nga kaya ang pagpapakasal? Ako yan yung dapat nating abangan. So anong say niya dito mga kakimpaw? Please comment down below.